Dumating lang sana ang grupo ng engineer na si Jomar sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Pero ang kanilang naabutan sa gitna ng karagatan. Hello! Napakapambihira! Kamangha-mangha! Tinatayang 200 dolphins. Isang dosenang mga balyena. At halos 100 daw na mga pating. Never pa siguro nangyari yun sa Tukuran. Pero may ibang nabahala. Hindi raw ba ito signos na may mangyayaring hindi kaaya-aya? Bad sign talaga. Taong 1976, may tidal wave dito. Ang bitong mulantab ni siya kanang ulay hangin, kana manggawas na sila. Natatanging palabas lang ba ito ng kalikasan? O may dapat ba tayong katakutan? Bibihirang makita ang daan-daang mga dolphin at balyena na sabay-sabay na namataan sa karagatan ng Zamboanga del Sur. Pambihirang pagtatanghal nga lang ba ito ng kalikasan o isang signos? Umaga nitong March 9 nang bigla raw magkayayaan sina Jomar na mamasyal sa Iliana Bay na sakop ng pinakamalaking gulpo sa Pilipinas, ang Moro Gulf. Wala talaga sa plano namin na mag-boating. Hindi masyadong prepared ba? Wala silang mga damit, walang sunblock. Mula sa kanilang resort, ang una nilang tinungo ang dagat sa bayan ng Sultan Naga Dimaporo sa Lanao del Norte. Doon, nag-wakeboarding, tapos island hopping. Ang next stop ng grupo, ang Puting Balas sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Yung Puting Balas, isa siyang sandbar. Pero habang naglalayag sila patungo sa kanilang destinasyon, meron daw sa kanilang mga nakisabay. Mga dolphin. Hello! Mga 5 siguro ang nakita ko. At ang mga dolphin, tila raw may gustong ituro. Sinabihan ko si Jomar na puntahan. Sinundan ko. Hanggang sa dahan-dahan, dumami yung mga dolphin. Dinala sila ng mga ito kung saan naroon ang kanilang pod o grupo na sa tansya ni Jomar nasa 200 dolphins. Tingin kami sa left, dolphins. Tingin kami sa right, dolphins. It was very magical at that moment. Pero ang nasa 200 dolphins, patikim pa lang daw pala sa nakaabang pa sa kanilang sorpresa. Ilang sandali lang kasi may naispatan naman silang mga balyena. Suddenly, lumabas din yung isang sperm whale. Doon kami mas lalong nagulat. Yung sigaw namin talaga abot hanggang langit. Ah! It was my first time seeing those things. Talagang, wow. Ang nasa isang dosenang sperm whale, tila nakipaglaro pa raw sa kanila. Wow! Para nagtitricks siya ba? Sa sobrang curious ko, hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Naisip ko, baka nasa ilalim si Aquaman o nandun ba yung Atlantis o baka may Shokoy. Para makiusisa si Jomar na isipang tumalon sa dagat. Nang biglang may tila kumalabit daw sa kanya. Dumaan talaga sa ilalim ng paa ko. Parang shark. Kaya agad din siyang umahon. Sabi ko, yun. Doon ko nakita yung mabilisang palang fin ng shark. At hindi rin pala ito nag-iisa. Around more or less 50 to 100. At tila iba raw ang gusto ng mga itong puntiryahin. Umatake na, nakatarget lock na sa whale. Nakita namin para bang kinakagat na yung mga whales. Pero kahit hindi pa nila lubusang maintindihan ang nangyayari nung mga oras na yon, nagdesisyon na ang grupo na bumalik sa Tukuran, lalo't tumataas na rin ang alon. Na-feel ko lang na baka humingi sila ng tulong sa amin ba? Ang one-in-a-million experience kung ituring ni Jomar, ibinahagi niya online na agad namang nalunod sa samut-saring mga espekulasyon. Baka miss ako nang magaganap kasi nagsisilabasan yan sila. Mangguha ng mga
Paisda may umabot yun nga bagyo. May mga nangamba, lalo't baka raw maulit ang isa sa pinakamalaking trahedya sa Moro Gulf, ang 1976 Moro Gulf Tsunami. August 16, 1976, niyanig ang Mindanao ng 7.9 magnitude na lindol na nagresulta sa isang tsunami. Tumama ito sa baybayin ng Pagadian. Ang Moro Gulf Tsunami nag-iwan ng malawakang pinsala. Tinatayang 4,000 tao ang namatay. Dako ang dagat, tubig dito na sa tuhod. Takbo kami dito sa plaza. Automatic yung nangyari. Ang tubig ay pabalik-balik. Kita namin doon, umaga na, nagdikwa ng mga patay. Pero isa nga bang signos ang nasaksihan ng grupo ni na Jomar sa Moro Gulf? Ayon sa PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, isang araw bago pumalaot sina Jomar nitong March 8, isang 4.3 magnitude na lindol na raw ang tumama sa Lanao del Sur. Meron tayong naitalang lindol sa may parte ng Surigao area as well as dito sa left side. Meron tayo sa may Sultan Kudarat. Meron din naman tayong naitalang lindol noong March 8 sa may Waom. Kaya hinala ni na Jomar, posibleng dahil dito kaya nabulabog ang mga dolphin at mga balyena sa karagatan. Pero kung ang isang marine biologist naman ang tatanungin, ang pagpapakita ng daan-daang mga dolphin, balyena at pating, wala raw kinalaman sa lindol. Isa lang daw itong pambihirang pagkakataon. Sunerte sila. Nagkataon, nagkasabay-sabay itong mga iba't ibang uri ng dolphins and whales na nakita nila at nagkataon pa madami sila. Hindi rin daw pating ang nakita ng grupo na parang umaatake sa mga sperm whale, kundi isa ring klase ng balyena na kung tawagin, short-finned pilot whale. Yung mga short-finned pilot whale, lumiligid-ligid dito sa mga sperm whale na threaten yung sperm whales. Parang naka-form sila na harap-harap yung ulo nila, parang bulaklak. Marguerite formation yung tawag dito. Kaya ito ginagawa ng sperm whale pag meron silang nakikitang threat sa paligid nila. Nung tumalon ako, hindi ko talaga naklaro yung buong itsura ng sinasabi kong shark. Ang BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, balak daw pag-aralan ang insidenteng ito. Meron po talagang sightings of mga whales and dolphins sa area na yan. Mga ilang years ago, meron pong mga nasa-stranded dyan na mga dolphins. Paalala naman nila, sakaling makakita ng ganito kapambihirang phenomenon, huwag po natin silang habulin, huwag natin hawakan, and especially so huwag natin silang hulihin. Kung may makita naman po sila na stranded na mga mammals, mag-report po sila agad. Ang ganitong mga kamangha-manghang tagpo, nagpapaalala sa atin na dapat nating pangalagaan at protektahan ang kalikasan. Para mapanatili ang balanse at kagandahan ng ating kapaligiran. Sa bawat alon, may buhay na naghihintay ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang kahalagahan. Sa Davao City, isang 4 na taong gulang na bata ang nalapnos ang buong katawan nang dahil sa pinaglaruan nitong lighter. Dahil walang kalan ang gamit sa pagluluto ni G. Marie, siga na sinisindihan niya ng lighter. Mama namang naandan dyan pa sa una lighter. Pero ang maliit at mapanganib na lighter, ang dahilan kung bakit nalapnos ang parte ng mukha, liig at katawan ng 4 na taong gulang niyang anak na si Renz. Sabi ko sugay siya kita, mama tabang. Sige siya, nag-aso-aso na iyang sanina. Hapit na po maabot iyang diri mamo sa niya, abot na sa may ulo niya, padulo ang sa may buhok niya, hapit na masunog. Si Renz kasi pinaglaruan ang lighter. Bisag ingon sila mga babaya kay ko, dili mo ta na ko nagigusto nga mahitambos akong anak. Mga magulang, i-double check kung nasaan ang mga lighter sa inyong mga tahanan.
Mahigit isang buwan na ngayong nakaratay si Renz sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Taas kamay, alsa ulo. Alsa. Gamay lang, gamay lang. Alsa na. Oo. No, every other day, ma'am. Ang kanyang mga sugat sa dibdib, tiyan, leeg at braso, hindi pa rin tuluyang naghihilom. Kaya tuwing ikalawang araw ito kung linisin at palitan ng benda ng nurses ng burn unit. Isa na lang. Ayaw. Ang bata, hindi maiwasang mapaliyad sa sakit. Lana. We install airplane splint just to limit ang mga movement po ni Renz. Isa niya, para hindi mag-worsen ang kanyang mga sugat. Hapon nitong February 5, nung si Jimary, bigla na lang narinig ang sigaw ng anak niyang si Renz. Singgit na siya og tabang. Mama, tabang. Tapi na ko ganang napakong lang. Pagawas na ko sa iya. Nataranta na ito gumayo. Ang suot-suot na t-shirt ni Renz, nagliliyab na. Abot na sa may ulo niya, padulong ang sa may buhok niya, wapit na masunog. Nung yung time lock na gani ko. Sige po kung siya agad sa iyang magulang nga, kuya, tubig, dagan sa CR. Tay ang kalayo ko ang gitanggal ang yang sanina tapos gi-jakita lang nako siya. Dinala ang bata sa pinakamalapit na ospital. Pag dressing na saya kay among ginapungan niya ano man kay nagkisi-kisi second degree daw. Nangurog na ko madlo kung mamatay ako ano. Kinaumagahan, namanas at lumobo na ang katawan ni Renz. Kaya minabuti na nilang dalhin si Renz sa Southern Philippines Medical Center. Naglata ba ka nang nagdako yung lawas ng upong mutong nakahilak bugutan ako sa anak. Whole katawan ng patient yung apektado. Unfortunately, nagpunta yung patient sa one day post-injury. Hindi na namin nahabol yung fluid resuscitation which caused the conversion from the second degree to the third degree burn, which is the full thickness burn. Si Renz, kailangang sumailalim sa tinatawag na wound debridement. Sa madaling salita, para malinis ang kanyang mga sugat. Yung tinatanggal yung mga dead skin or mga dead tissues. At split thickness skin graft para mapalitan ang balat niyang sobrang nasunog. Yung sa kanyang balat, sa kanyang thigh, doon kami nagkuha or nag-harvest ng skin kung saan namin gilagay doon sa lateral area. Pero hindi ito naging madali dahil si Renz nakaranas ng mga komplikasyon. Nilagay kasi yung patient at the open ward. Expectedly, maka-acquire talaga siya ng iba't ibang klaseng bacteria. Nagka-pneumonia din yung patient 1 week post-admission. What we did, sinusiguro namin na dapat matreat muna yung patient from the infection or at least ma-startan yung antibiotic before kami mag-OR. Nitong February 17, natapos ang wound debridement kay Renz. Hindi, tanong ko sa gikuan og panit, be. Nauga na. Higit isang buwan ang nakalipas nung nagawa naman ang kanyang skin graft. Currently, yung patient naman nag-improve lang dahil din sa multidisciplinary team na ginawa namin for the patient. Sa ngayon, salitan sina Jimary at Renato sa pagbabantay sa kanilang anak. Sige man na siya gilak ni yung cellphone. Kung rin na siya yung magtanawara, yung kalingawan. Medyo kusog-kusog na siya mukha mo. Kahit sa itong dati, tuli siya maning kamot o kaon, butangan siya o kining tubo dere sa ilong gani, ipaagi ang pagkaon niya. Pero kaloyan sa Ginoo ma'am ni nagkaon man noon siya. Gawa sa ospital. Siguro mo gito yung nakita mo sa mga kasiga mo to siguro gigamit po niya. Mo to nasunog siya. Uhit niyang silhig. Modo to gidala doon niya og layo. Wala ko kabalo ma'am kung unsa yang gising sindi-sindi. Basig nagsunog siguro siya og plastic unya nag-ana-ana siya didto sa yang sanina. Kung sila mga babaya kay ko
Nga na po akong ginaano sa akong kaugalingon, ma'am. Adlaw-adlaw jud ko ginabasol nga jud kung nga pagkainahan. Wala jud ako tutuyo jud nga atong mahitabo. Kung ako masisi ang asawa kay siyempre siya lang po good isa sa among boarding house. Tulog na kabuk akong anak. Wala po niya ginustoy. Nag-islas siya gitu siya. Kung ano lang, ma'am, wala namin nagbutang lighter dito. Wala man may choice, ma'am. Luto may magalang may gamit ng lighter. Yung mga flammable na material, dapat hindi naabot ng mga bata. Gugulong-gulong ka just to stop the fire. Kung kaya mo namang tubarin mo na lang. Kailangan na talaga wash it, tap water, soap. Huwag niyong gamutin ng kahit ano, lalong-lalo na toothpaste. Dalhin niyo sa pinakamalapit na health facility. Problemado ngayon ang mag-asawa dahil parang nagsusunog daw sila ng pera sa kailangang bayaran sa ospital. 400 pesos kada araw ang sweldo ni Renato bilang tauhan sa isang poultry farm. Yun makasya. Lulong na kasi kami nga sa utang. Wala na jud kay may ma'am. Wala jud may di mi makapalit og iyang mga reseta. Agabing ampon ako sa Ginoo nga. Wala na naitabo, wala mi naabot sa ingani nga sitwasyon. Dagdag pang sa susunod na linggo, sasailalim muli si Renz sa isa pang operasyon. May natitira pa siyang kailangang lagyan ng balat. Estimated, nasa 200,000 yung i-practice zero billing here in this institution. Pero syempre, may mga resources kasi na wala na sa hospital. Sometimes, we let them buy it outside. Para tulungan ang pamilya, ang City Social Welfare and Development Office ng Davao City nagbigay ng tulong pinansyal at groceries. Financial assistance. Estimated po is 5,000 pesos po. At saka psychosocial first aid po para sa family. Nagbigay rin ang aming team ng mga gamot at iba pang gamit sa ospital ni Renz. Dako po yung nagpasalamat mag-asawa, ma'am, kay sa bisag saka ano na mo problema na ano na po panalanginan gyapon. Dako na kay tabang dyan sa mga ma'am. Unta nga, nakapay maluoy sa akong anak na mo tabang. Tama kagawas na unta kay akong anak. Na nakaya gay niya sa grabe kasakit yung mga antos. Antuson na mo nga, antuson na mo ang kasakit po ba? Ang mga bagay na pwedeng makasunog o magliyab, siguraduhin lang pong hinding-hindi maaabot ng mga bata. Oo nga, dapat lang maglaro ang mga bata. Pero hindi ng apoy. Itong klase ng herbal fruit daw sa Davao na epektibong gamot di umano sa mga sakit-sakit gaya ng tumor, goiter at rayuma. Sa Samal Island sa Davao, may puno na ang bunga, berde kapag hilaw at brown kung hinog. Maliit lang ito ng kaunti kesa sa nyog at dahil hugis bituin, tinawag nila itong bitoon fruit. Ngunit hindi raw ito basta-basta prutas lang dahil ang bitoon fruit di umano nakagagaling ng mga bukol, tumor, kahit pa cancer. Hindi sila nasabi na goiter lang ang pagagalingin yan. Kung hindi, lahat ng bukol-bukol sa katawan mo. Pero ingat po sa prutas na ito. Dahil nagtataglay rin daw ito ng matinding lason. Kung hindi yan nakakain, makakalason po yan. Bitoon fruit, miracle fruit nga ba o lason? Bata pa lang si Criselda nung meron daw tumubong bukol sa kanyang leeg. Pag tumitingin ako sa salamin, napapansin ko yung malaki na yung leeg ko. Para siyang kamatis, kalaki. Bagay na meron din daw noon ang kanyang ina na komplikasyon din daw sa bukol ang ikinamatay. Kinabahan po, ma'am. Kung marami akong gagawain sa bahay, masakit ang dibdib ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko kasi gipit sa pera. Si Criselda, meron palang goiter. Ayaw kong mag-opera kasi matakot ako. Baka hindi na agad ako makapagsalita.
hanggang naalala ng kanyang mister na si Ronnie ang bunga ng isang pinangingilagang puno sa kanilang isla. Ang dami kasi nagsabi na yung bituon na yun, parang may lunas. Hindi sila nasabi na guiter lang ang pagagalingin yan. Kung hindi, lahat ng bukol-bukol sa katawan mo. Ang bunga ng bitoon, binalatan ni Ronnie. Tinayod ang buto at saka itinapal sa bukol sa leeg ni Criselda. Dito ko binabalot at ito ay malamig, may ginhawa rin at pang-external use only lang to. Hindi ko to kinakain kasi makalason to. Araw-araw niya raw itong ginawa sa loob ng 3 taon hanggang sa ang bukol ni Criselda sa leeg himala raw na lumiit. Pag 1 month lang, napansin ko na maliit na. Hindi na ako nakapag-check up. Wala naman akong naramdaman. Sa tingin ko, yun talaga ang nagpagaling sa akin. May mga pamamaga na nawawala din ng pusa. Dito papasok yung tinatawag nating correlation fallacy. Nagkataon lang na lumiit yung goiter niya, which is mangyayari talaga regardless kung ginamit yung bitoon o hindi. Marami sa mga tiga-isla, takang-taka kung paanong dahil sa bunga ng bitoon, pinaniniwala ang gumaling si Criselda. Lalo't alam nga nilang may lason ito. Ang bitoon among ginagamit panghilos isda. Yung lason na mayroon ito, hindi nakakamatay, kundi maaring mahilo lang yung isda at so external lang talaga paggamit. Kaya si Mercedita, lagi raw iniiwasan ang puno ng bitoon sa kanilang bakuran. Hanggang taong 2014, may nakaparaw siya sa kanyang dibdib. Napipil ko na may bukol sa kaliwang dibdib ko dito sa may suso. Parang chicken egg po. Yung laki niya. I-press ko yung nipple ko. May lalabas na talaga. Dugo at kunting nana. Sabi nila, biopsy. Doon mag-trigger na yung bukol. Natatakot na ako. Kasi pag may bukol, sabi nila, breast cancer daw yun. Inirekomenda ng kanyang kapatid na tapalan niya ito ng bunga ng punong pirmi pa man din niyang iniiwasan. Bata pa kami, nandoon na yun. Pero hindi ko alam kung nakakagaling ng mga bukol-bukol. Nung itapal niya raw sa kanyang dibdib. Ang sarap ng pakiramdam, ma'am. Parang sinak niya yung mga dito sa loob. Bukol. Biglang nawala talaga. Milagro. Wala po akong ibang ginawa. May mga bukol na sumusulpot and then eventually nawawala din coinciding with the monthly cycle ng kababaihan. At meron ding mga bukol sa dibdib na cyst lamang kung saan may tubig lang na laman na maaari ding kusang mawala. Kaya si Mercedita, hinikayat na rin ang kapatid niyang si Lilibeth na gumamit din nito. Napansin ko ang bukol sa braso para sing laki ng kalamansi. Siguro sa 1 week, 3 days, ginagawa ko. Hanggang ang bukol sa braso ni Lilibeth, umimpis din daw. Hindi na siya masyadong malaki. Ang pinaka-common na uri ng bukol na ganyan ay tinatawag na ganglion cyst. Yun ay dahil sa pagtutubig galing dun sa litid, dun sa joint. May mga kaso na ito ay kusa ding nawawala, so wala ring connection dito kung ito ay ginamitan ng bitoon. Nang dahil sa testimonya ni na Criselda, Mercedita at Lilibeth na nawala ang mga bukol nila dahil di umano sa bitoon, nagkakaubusan tuloy ngayon ang mga bunga ng bitoon sa kanilang isla. Dinadayo po ang lugar namin, kumukuha sila ng bunga po, libre. Pero may siyentipikong basihan ba na ang bunga ng bitoon nakapagpapagaling ng bukol at tumor? Ayon sa mga eksperto, bagamat kinakitaan ng potensyal ang paggamit sa dahon nito bilang gamot sa sakit ng tiyan at rayuma, wala pa raw siyentipikong basihan na nakakapagpaliit ito ng bukol at goiter. Ongoing pa yung research kung makapagpagaling ng sakit like yung goiter or mga bukol. Siguro nagbago yung sakit nila but not totally cure yung sakit. Maaring merong promise or merong medical benefit yung saponin na nanggagaling doon sa bitoon. Wala tayong pagsasaliksik na nagsasabi na itong baringto niya ay sapat na gamot. Yung bitoon may nilalabas na ang tawag natin ay terpenoids. Isang halimbawa ng terpenoid ay menthol. So ang naramdaman lamang doon ay pang-ibabaw na ginhawa lamang pero wala itong medical na effect. Hindi iyon magpapagaling ng mga sakit. Naniniwala po ako dahil sa bitoon na ginagamit ko sa aking bukol, kaya ngayon gumaling na siya. Pag tayo ay merong nararamdamang kakaiba sa katawan, mas maigi na magkonsulta na tayo agad habang maaga pa. Dahil lahat ng sakit kapag napabayaan, pwedeng maging delikado.
pwede nga lang sana na ang gamot sa pinakamalulubhang sakit sa mundo, mapipitas lang natin sa mga tabi-tabing puno. Bagay na wag nyo po munang gagawin hanggat wala pang pahintulot ang mga siyentipiko. Dekada 80 nung ninakaw ang sagradong panel sa simbahan ng Bolhoon sa Cebu. Sa linggong ito, ang Bolhoon panels sa wakas maibabalik na sa dapat nitong kalagyan. Daan-daan ang mga nagtipon sa linggong ito sa harap ng makasaysayang simbahan sa Bolhoon, Cebu. Makasaysayan kasi ang okasyong ito para sa kanilang pananampalataya. Makalipas kasi ang mahigit 4 na dekada, makakauwi na sa kanilang bayan ang mga antigong Bolhoon panels na ninakaw mula sa kanilang simbahan. Mahigit 4 na dekada na ang nakararaan. Ang imposible, nahimong posible karong adlaw. Ang tinatayang 400 taon ng Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima o Bolhoon Church, hindi lang sentro ng pananampalataya ng mga Bolhoanon. Tahanan din ito ng ilan sa pinakalumang historical at religious artifacts sa bansa. Malaki ang papel ng Bolhoon for the spreading of Catholicism in the South. Meron sila ritong pulpit o ambo kung saan tumatayo noon ang mga pare o praile para sa kanilang mga sermon sa misa. That was designed because there was no microphones during the time. Meron siyang tinawag na tonabos in Spanish, that is the sounding board that would amplify the voice of the priests. Pinalamutian ito ng 6 na wood panels na may imahe ng mga santo na pinaniniwalaang daan-daang taon na rin ang tanda. Yung mga panels ng pulpito, they are considered sacred kasi they are part of the iconographic program of the church as tools for evangelization. Ang purpose kasi ng mga iconography sa simbahan para ang mga parokyano can learn sa buhay ng mga santos. Wala pang TV at that time. This would have been the best tools for teaching. Pero noong dekada 80, nagulantang na lang ang mga parokyano nung nabalitaang ninakawan ang kanilang simbahan. At kabilang sa mga tinangay ng mga kawatan, ang 5 sa 6 na antigong wood panels ng pulpito. Pag simba na mo linggo, diyan kami mag-aupo doon sa ilalim ng pulpito. Nakita namin na yung wala na dingding. Bakante na, naggubot ang tibok Buloon. Puno ang simbahan, nangita kung kinsa ang nagkuha. There's a report that it's the parish priest at the time, the perpetrator of unlawful taken of those panels. Sa job ay nagkuha. May kaso na pong na-file against the incumbent priest noon. But it was dismissed because of the failure to prosecute. Bilang pag-alala sa ninakaw na panels, naglagay muna ang simbahan ng replika ng mga ito sa dati nitong mga pwesto. Habang ang tanging panel na naiwan sa kanila na may nakaukit na imahe ni Saint Leo the Great, i-display sa kanilang museum. Hanggang taong 2023, nabalitaan na lang daw ng volunteer ng simbahan na si Orlan na may 4 na antigong wood panels na nasa pangangalaga ng isang pribadong antique collector. Ang wood panels na may nakaukit na mga imahen ni Saint Augustine of Hippo, hawig daw sa mga wood panel na ninakaw sa kanilang simbahan. Nag-report dayon ko ni Father Brian Brigoli. And we started the investigation. And that's where we find out that it's actually the Bolhoon panels that was lost in the 1980s. Agad naman daw silang nakipag-ugnayan sa may hawak ng mga ito. I reported to Dr. Jobers Bersales. He emailed and he replied na he is willing to return the pulpit panels to the town of Bolhoon. Hanggang nitong February 2024, nalaman na lang nila na ang wood panels na sinusubukan nilang maibalik sa Bolhoon kabilang sa isang koleksyon na in-exhibit sa National Museum. Ito yung nawawala. Ito pa talaga yun.
Ang exhibit na yon, inulan tuloy ng batikos. Ibalik niyo yan sa Bolhoon. These panels are stolen. Sa isang pahayag, iginiit ng pambansang museo na legal ang naging paraan kung paano napunta sa kanilang kustodiya ang mga Bolhoon panel. Idinonate daw ito sa kanila ng isang pribadong kolektor. Bukas naman daw ang museum sa isang dialogue para maibalik ang mga ito sa simbahan. In the meantime, in order to prioritize the welfare of these panels, we will continue to pursue preventive conservation measures necessary to prepare them for the public display in due course. This demonstrates our steadfast dedication to fostering understanding, appreciation, and access to our rich cultural heritage for all Filipinos. Because laws are not yet so strong. Wala tayong test case on this eh. Proving ownership is one thing, but how about regulating heritage properties? Not only somebody possessing something that was stolen. These pulpit panels are not work of arts to be displayed in a museum because that is not the original context. No? This is part of the pastoral function na pagpadayag sa pagtuo. No? Hanggang sa ang pagbabalik ng kontrobersyal na Bolhoon panels, itinakda nitong March 14. Pero bago yan, ang Bolhoon panels dumaan muna sa mabusising restoration process. Portion, they were painted. So if you can see this is original, and what you do is to create different lines to mimic the same color. At nitong March 12, ang 4 na panels ibinahe na patungong Cebu. Kinabukasan, opisyal itong itinurn over sa local government unit ng Bolhoon. Sa isang press conference, ang Bolhoon panels na nakasilid sa 2 selyadong crates, ipinasilip sa publiko. The road that led to today was not always a smooth one, that we did come together for a larger good. What a beautiful conclusion to my stay in Cebu. Such a treasure. The Word of God becomes alive in the pulpit. Gabi, bago ang homecoming ng Bolhoon panels, puspusan ang naging paghahanda ng mga residente. Ang utility van na paglalagyan ng 2 crate, nilagyan nila ng lubid. Para di magalaw, magbiyahe. Alas 5 pa lang ng umaga, nitong March 14, ibinahe na pabolhoon ang mga panel. Noong mga oras na yon, ang mga deboto at residente na may bit-bit pang banderitas, nakaabang na sa simbahan. Dahil kaayaw mitanan. Pagpasok pa lang ng convoy sa gate ng simbahan, hindi na magkamayaw ang lahat. At nung isa-isa nang binuksan ang crates na naglalaman ng panels, ang mga Bolhoanon naging emosyonal. Nalipay yun. Wala pagbutan sa Ginoo siguro dito. Merong ninakaw sa simbahan at isinol. It's highly significant. It's not just for Cebu, it's for the rest of the Philippines. Nakasantay term nga pakighiuli, no, reconciliation, and it's all packed to that. He is being sent to its original and contextual place. Ang
ang karpinterong si Tatay Mando ang naatasang magkabit ng mga panel sa orihinal na pwesto ng mga ito sa pulpito. Siguro dyan ako na pagpaligon, pagtao diha, para kung dunay mag-interes nga makuha na, maglisod na sila pagkuha. Sa idinaos na Pontifical at Thanksgiving Mass sa Bolhoon Church nito lang Biyernes, sa pulpito nagsagawa ng sermon si Cebu Archbishop Jose Palma. Og tingali, di ka mo makahinamdom kanusa pa man nga ang pari o ang obispo nagsermon nining pulpito. Paghimaya sa Ginoo tungod sa pagbalik sa panel pulpits dinhi sa Bolhoon. Pagpakan natin si Lord. Nalipay jud mi, pasalamaton ko nga akong edad nakaabot pa ko sa pag-uli sa among panel. Isang puwang na lang ang bakante sa pulpito, nakalaan para sa ika-6 na panel na hanggang ngayon hinahanap pa rin ng mga Bolhoanon. If we have the enough information, then we will pursue recovering the 6 Bolhoon panel. I hope other churches, other communities all over the Philippines na nawalan ng mga ganitong klaseng mga parts ng simbahan will also band together and begin to campaign on their own using social media or any other platform to get those things back. Para sa mga taga-Bolhoon, isang milagrong maituturing ang pagbabalik ng 4 na panels at patuloy nilang inaasahan ang isang himala na sana maibalik din ang isa pang nawawalang panel dahil ang mga ito'y yaman ng kanilang bayan at simbolo ng kanilang malalim na pananampalataya. Kikita sa Kaka-TikTok? Paano? Alamin! May bagong bukas na resort dito sa Indang, Cavite. Nasa ganda. Talaga raw mapapag-go ka. Ang theme, Bali-inspired. May 3 villa na kasya hanggang 35 na mga bisita. Go, go, go sa Casa Go! Pero gaano katotoo na ang resort na ito katas ng pa-TikTok-TikTok lang? Pagmamay-ari kasi ito ng social media personality at TikTok superstar na si Jomar Yee. O, payong kayo dyan. Malamang i-check out naman. Nandito yung yellow basket para hindi ka nag-rate. Kung hindi mo pa alam yan. Sabi ko, why not? Piling ko ng lupa. Bumili ako. Resort, sabi ko kasi pang matagalan siya. Ang pangmalakasang resort na ito ni Jomar, ano naman yan? Hindi lang daw bunga ng kanyang pagiging content creator. Ano yun? Nangangaraling pa rin kayo? Ano petsa na? Kundi lalo na ng kanyang pagiging TikTok affiliate. O yung mga kumikita sa pagre-review at pagbebenta ng produkto. Water splash resistant din pala to. Oo, naiintindihan mo? Hoy! Sapatos sa pangmalakasan ba ang heart nyo, Babs? Pero hindi to ganun kadali ha, dahil para mas dumami pa ang mahikayat ni Jomar na bumili ng mga produktong kanyang ini-endorso. Kung ano-anong step-by-step gimmick daw ang ginawa niya sa kanyang content. Nariyang nagbenta siya ng tumbler. O, tumbler na ba? Aesthetic ba ang hanap nyo, Babs? Eto na yan ang gigigil ko sa inyo. Takot ako sa'yo. At maleta. At para patunayan niyang ito'y matibay, titignan ko kung matibay nga itong mga luggage ko, ha? Ano sinusubo ba? Pinaghahampas, pinagsusuntok, at inapakan niyang mga ito. Ang dami natuwa, ang dami talagang bumili. Kasi nga, pagalit, bago. Eto yun! Oh! Tuktak! Ang mga ibinibenta niya namang damit, ifiniflex niya. Ano kayo nang gigigil sa inyo? Pero ang isa raw sa pinakapumatok niyang product, ang kanyang napakatibay na payong. Oh, ganyan siya. Oh, ano
Ano nangyari? Di ba ayos pa? Dahil sa kanyang super OA na sales stock, si Jomar nakabenta lang naman ng 200,000 na piraso ng payong. Hindi ko talaga akalain sa video ko na payong na yun, ang daming bibili. Eh, magkano komisyon nun kada piraso? Yeah, 17? Parang ganon. Hanggang si Jomar nakapag-ipon. Dito yan, tatay, yung sinasabi ko sa inyo. At nito lang nakaraang taon na ipatayo na nga niya ang pinapangarap niyang resort. Pero sa gitna ng kanyang pagpatok, isang pagsubok ang hinarap niya kamakailan. Ang kanya kasing nakababatang kapatid na si Jobot pumanaw dahil sa pneumonia. Inisip ko na lang na nasa magandang kalagayan na din yung kapatid ko, kaya sabi ko, hindi matutuwa yung kapatid ko na to kapag hindi na ako nag-video. Yun yung dalan-dala ng buhay ko. Kasi sobrang namimiss ko na yung kapatid ko. Sa kabila ng malaking dagok na ito sa kanilang buhay, si Jomar patuloy na lumaban. Pinag-igihan palalo ang kanyang trabaho. Sobrang proud din ako sa sarili ko. Alam mo yun, dating bata lang na nasa bahay lang na tagalaba ng mama ko. Dahil nagkaroon ako ng ganito and thank you Lord talaga. Pero magkano na nga ba ang kinikita niyang komisyon? Siguro mga Wait lang. Suspense muna. Kilalanin muna natin ang susunod nating TikTok affiliate. Ang 26 anyos mula Marikina na si Charlotte. Na nabaon naman daw sa utang na inabot ng milyon. 2022 nag-start po ako ng business po, RTW. Nagkaroon po ako ng supplier. Sa simula, nagbibigay siya ng mga items. Magbabayad muna ako and then sa kanya ibibigay sa akin yung stock. Yung mga reseller ko, yung payment nila sa akin, binabayad ko din sa kanya. But sadly, siguro naka 5 transaction kami and then naglaho na siya. Para makabawi, nagdoble kayod siya. Nung nag-scroll ako sa TikTok, nakita ko yung, may mga kumikita. So, tinry ko din po. At dahil isa siyang proud mom, ay, grabe! Sobrang bigat. Ang mga itininda niya, yung mga kailangan din nila ng kanyang baby, diaper, wet wipes, at tissue. Parang ang weird mo naman, video ka ng video, ano ba yan? Parang hindi nila maintindihan yung ginagawa ko. O diba, sa bangketa, 35 pesos, isang pirasong ganito. Pero dito, halos piso yung pinapataka ng isa. Kapag may mga time ako, kunwari, tulog na yung mga bata, that's the time naman na gumagawa na ako ng content. Sunod na lang niyang namalayan, kada buwan, kumikita na raw siya ng 5 to 6 digits. Sa isang araw po, 60,000 pesos. Kaya makalipas lang ang ilang buwan, ang dating baon sa 1 milyong utang, unti-unti nang nakabangon. Naibalik ko yung pera ng mga reseller and nai-treat ko na yung parents ko. Eh yung kay Jomar kaya, how much? Siguro mga Pero ang sure na tanong nyo, paano rin ba maging TikTok affiliate? Para gaya nila, tayo rin kumita! Ang gigigil ako sa inyo! O, ayan siya! Ang big reveal para tayo'y sumakses sa aming pagbabalik! Hindi pa tayo tapos ang gigigil ako sa inyo! Ilang content creators nang dahil sa pagbebenta sa TikTok, kumikita na raw ngayon ng milyon? Ay, grabe! Hello mga mare! Gaya ng mommy na si Charlotte. Well. Sa isang araw po, 60,000 pesos. Eh si Jomar naman kaya, HM o how much ang kinikita kada buwan? Siguro mga 7 digits, ganyan. Hanggang ngayon talaga, hindi pa rin siya nagsisink in kasi nga, paano nangyari yun? Sobrang laking tulong niya kasi before, nung wala pa akong ganito, yung mga kailangan ba, hindi siya ganun agad na nabibili. Pero paano nga ba maging TikTok affiliate? Bibili ka ng product, tapos ibibideo mo. Oh, hoy! Sapatos sa pangmalakasan ba ang heart nyo, Babs? O, di ba tapos na kayo mag-edit? O, anong gagawin? Magne-next, ha? Maglalagay ka ngayon ng product. Add link, ha? O, ayan siya. Tapos hahanapin mo ngayon kung ano yung binidyo mo.
Ayan yung sapatos, i-add mo. O, ayan na siya. Ayan na yung yellow basket. Kapag pinost mo, okay na yun, naiintindihan? Go! Hello mga mare! Nagtagumpay man sila ngayon. Eto na yung sinasabi ko sa inyo. Paalala lang po nila, hindi ito naging ganon kadali. Hindi talaga siya easy kasi nga magbibigay ka pa ng effort, ng time. Actually, nakaka-drain talaga siya. Tas sobrang nakaka-pressure din. Hindi porket yun yung na-achieve ng isang TikTok affiliate, ganun din yung ma-achieve mo. Kasi iba-iba po tayo. At the same time, hindi ka aasa lang sa commission sa TikTok. Mas maganda pa rin na meron tayong stable job or ibang pinagkakakitaan like business. I-recommend ko rin na i-check ninyo mabuti kung sila ba ay may mga certificate, meron ba silang mga lisensya na dapat nilang ibigay muna sa inyo bago kayo mag-promote. Isa rin dapat sa isa lang alang ng isang affiliate na dapat lahat ng transaction ay within TikTok app lang upang maiwasan yung scam. Sa dami ng online sellers ngayon, kailangan umangat ka. Kadalasan, walang hiya-hiya. Malamang i-review para hindi kayo nag-take 2. Go! Pero maliban sa galing sa sales talk, pinaka-importante pa rin syempre para makabenta ang produkto de kalidad at maganda. Ayan, sana lahat tayo sumakses! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.